Mas tumitindi, lumalakas at mapangwasak na ang puwersa na tila ba times 10 na rin ang lakas ng former Unified World Champion na si Marlon Tapales. Itong si Junjun Jet na taga-Indonesia, literal talagang binasag ang ilong nito mula sa pambirang lakas ng mga suntok na inilamos mula sa bangungot ng Pinas. Malagim na trahedya at bangungot talaga ang dala ng dayuhan sa ating bansa pag-uwi niya sa Indonesia. Sino nga ba ang mag-aakala na ganito ang sasapiti na tila ba may taguro ang katawan na nasa yung 60% na tila ba hindi tinatablan kahit para tratiin ng makombinasyong mga suntok. Kaya napagtanto ni Tapales na medyo kinikemot lang ng kalaban ng atake na Tapales sa katawan. Kaya nang binanatan sa muka, basag ang ilong ng kalaban at kinawawa. Kaya sa simula na sana sa round 4 ay mas pinili ng kampo ni Jet at si Jet mismo na susuko na sa laban para hindi pa mas lalong lumala ang kalagayan ng kanyang ilong. Dahil kung ipagpapatuloy pa, ang ilong ng kalaban ay gugulong at pupulutin na sa ibabaw ng lona. Mas pinahaba pa ang winning streak ni Marlon Tapales dahil sa ikatlong sunod-sunod na panalo dahil sa ikatlong round na pagsuko ng Indonesian boxer noong linggo sa Venue 88 sa General Santos City. Ang dating 2-division world champion na si Tapales ay may kartada na ngayon na 40 wins, 4 losses at meron siyang 21 knockouts at nananatili sa kanyang trono pagkatapos ng ikatlong round dahil nga winasak ni Tapales ang ilong ng kalaban. Nagsimulang magbuga ng dugo ang ilong na yun kasunod ng right hook counter mula kay Tapales malapit sa dulo ng third round kaya umantong sa biglang pagtatapos ng laban. Si Tapales ay isang dating WBO bantamweight world champion at syempre IBF at WBA junior featherweight title holder. Sa ngayon ay naghahanap at target na mananatiling abala at maglaan ng kanyang oras para sa isang pagkakataon sa isang world title fight sa 122 pounds. Ang 33 anyos mula sa Lanao del Norte ay nagkaroon ng kanyang shot sa lahat ng apat na mga major belts noong huling bahagi ng 2023, ngunit natalo via 10th round knockout kontra yan kay Naoya Inoue. Sa ngayon, ang sabi ng promoter na si Jim Cloud Manangkil ng Sandman Boxing, niyang plano ay mananatiling abala habang hinihintay ang tuluyang pag-akyat ni Inoue sa 126 pounds. Pero kung hindi man mga kwento akyat si Inoue sa 126 pounds, ay syempre hindi maiwasan na may kasal talaga ang rematch nila ni Inoue at ni Tapales. Sa ngayon mga kwento, itong si Tapales ay rated number 2 ng WBC o World Boxing Council, number 3 ng International Boxing Federation at number 5 naman sa World Boxing Association. Samantala, sa co-main event naman nanalo si Joey Canoy na may kartada ngayon na 24 wins, 5 losses, 2 draws at meron siyang 15 knockouts. Sa kanya ikapitong sunod-sunod na laban na naipanalo niya dahil biglang pinatigil si Min Pat Sam ng Vietnam. Sa ikasampu at huling round ng kanilang strawweight fight, nagreklamo man ng Vietnamese boxer sa kanyang corner bakit inihagis ang tuwalya na kunti na lang ay matatapos ang laban dahil nga last round na yon. Sa kasalukuyan mga kwento, itong si Cano ay nananatili sa rank number 3 ng IBF at WBC, number 8 ng WBO at number 13 naman ng WBA sa 105 pounds. Mga kakwento, kakaibang Tapales na ang nasaksihan ng ating mga kababayan. Hindi basta-basta na ang lakas dahil kayang basagin ang ilong ng kalaban. Inamin ng Team Tapales na gusto na nila ng big fight sa susunod na laban. Kaya ang tanong, nangangulugan na kaya na papalaganan ni Tapales ang isa sa mga nasa rank 2, 3, 4 o 5 at hindi na pag-aaksaya ng laban ang wala sa top 15 ng mga kalaban. Kaya sa ngayon ay hindi pa available si Inoue. Kaya kabang-abang talaga ang susunod na hakbang nila o baka activity fight pa rin at ang world ranking ng kalaban ay sinlayo ng between. Congratulations sa mga sa Sandman Boxing sa tagumpay ninyong boxing event para sa ating mga kababayan. Mabuhay lahat ng mga mandirigma na sa event ay lumaban. Taon na nag-abot pa ni tao pa ni Marlon, karon wala nag-abot to sila diri. Shout out to Kuya Joe. Joe Ford Rivera. Joe, dribbling the ball. Ya, shout out ya. Miss you dah ya, amping kada ya.
Isyo na. Isyo na ya, basta na isyo na ya. Kompleto pag-ipon. Yay. Sakit ito guys. Mando guys. Kulatan na Mando kulatan na ni Marlon si Mando. Hindi naman mga ko ito balas. Hindi naman mga ko ito balas. Mas marata ng balas, ito buwan Mas mga ko ito balas. Ang gihakot, halog na. Narugi na guys. Lublak na yung gihakot ha. Ibato na ko yung mga. Shout out Kuya Joe. Kita kompleto ba yun? Alak, alak. Kakay si Mando guys. Kulatan si Mando guys. Dahil ka guys, kaya nakatangpil na. Puro talinti gamit na tulok ka buo. Kahit sa isip kong Mando. May ka mulili si Marlon na. Mulili ay si Marlon sa unagod. Sakpan lang. Sakpan lang. Oh. Kasi kay Gakpo na guys, no? Ang gipraktisan ng Marlon guys, ang maigo. Junjun jet li. Junjun Mando. Ha? Ngayon ka na. Dili mo taga waki ug mo kailan ni. Coach Boogie. Igso ng kwan coach na. Ako man ko ni Rooney. Igso ng coach Bond. Coach Bon. Ayun. Igso coach Bond. Okay. Masahe si Mando guys. Masahe na guys. Wanan. Isi naman si Mando. Isi na si Mando. Suka nagdugo si Mando guys. Wanan hadlok si Mando guys. Junjun guys. Buang kasi umbak yung trainer na. At dyan, nagtatapos ang ating kwento. Maraming salamat mga kakwento sa inyong panonood. Pero baka naman mga kakwento ay nagustuhan niyo po ang kwento natin ngayon. Baka pwede niyo po akong mabigyan dyan ng like, subscribe at pa-click na rin sa bell button. Pero bago tayo tatapos mga kwento, syempre, shoutout po muna tayo dyan sa ating mga kakwento. Kay kwentong Ralph Petilo, kay kwentong Ramil Bitanya, kay kwentong Skumatcher. At ikaw kwentong nanonood ngayon, shoutout sa iyo dyan. Bueno, hanggang dito na po muna ang ating kwentuhan. At abangan nyo na po ating susunod na video. At dito lang po yan sa isang channel na kung saan maaring ito'y mga kwentong di pa na kwento sa inyo.